Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas sa paparating na second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gilas Pilipinas may mga advantage upang matalo ang New Zealand at ang Australia. At isang Gilas Pilipinas prospect, pwedeng maging local player sa Gilas Pilipinas. Sino kaya ito? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ng like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. So nalalapit na nga ang second window kung saan makakaharap nga ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at gayon na rin ang Australia, at masasabi nating mabigat talaga na laban ito at hamon para sa Gilas Pilipinas. At ayon nga sa latest na report ay inilabas na ang magiging presyo ng ticket ng laban ng Gilas Pilipinas sa second window. Magsisimula kasi ang laban sa February 26 kontra New Zealand at March 1 kontra naman sa Australia. At ang lahat nga ng laban na yan ay gaganapin dito sa Pilipinas at ang venue sa SM Mall of Asia Arena. At ito nga yung presyo ng mga ticket na mabibili sa SM Tickets. Courtside 10,000, SBIPA 35, SBIPB 28, VIP Seated A 2,100, VIP Seated B 1,400, Premium Box Premium A 700, Box Premium B 600, at ang Box Regular ay 400 pesos. So ngayon pa lang ay binibenta na ang ticket dahil paniguradong jump pack at dudumugin ang SM Mall of Asia Arena dahil mas maganda pa rin na mapanood ang live na laban ng Gilas Pilipinas dahil magkasunod nga yan February at March kontra New Zealand at Australia. Mabalik na nga tayo sa ating pinag-uusapan. Marami nga ang nagsasabi na mahihirapan ang Gilas Pilipinas dahil hindi nga biro ang kanilang makakaharap. Mas mabigat sa second window, New Zealand, Australia na alam nating lahat na parehong powerhouse pagdating sa Asia, lalong-lalo na sa FIBA Asia Cup. Ang dalawa na ito ang talaga namang nagahari, kaya naman hamon talaga yan para sa Gilas Pilipinas. Ngunit ang good news ay meron namang advantage ang Gilas Pilipinas kontra nga dito sa New Zealand at Australia. At unang-una na nga dyan, magkakaroon tayo ng home court advantage dahil dito nga gaganapin ang laban. At pangalawa, syempre yung pahinga at practice ng Gilas Pilipinas ay mapapahaba. Unlike maglalaro tayo sa kanilang bansa, babiyahe pa yan, matagal, jet lag, samantalang dito sa Pilipinas, makakapagpahinga ang ating Gilas Pilipinas at syempre kampante tayo sa bahay nating gaganapin ng laban, kaya naman 100% makakapag-practice, makakapagpahinga ang ating Gilas Pilipinas at paniguradong handa sa magiging laban kontra New Zealand at Australia. At ito pa nga ang pangatlong advantage ng Gilas Pilipinas, na nadagdagan ng pyesa ang Gilas Pilipinas dahil meron tayong mga bagong players. Nandyan sila RJ Abarrientos at gayon na rin si Quentin Melora Brown, at ayon pa nga sa report ay baka maglaro pa si Juan Gomez Diliano. At ito pa talaga ang pinaka-advantage ng Gilas Pilipinas, yung crowd. Syempre sa atin, alam naman natin yung mga fans ng Gilas Pilipinas, ang ating mga kababayan, nagsisilbing 6-man yan at talaga namang pag nag-cheer at sumigaw sa magiging laban ay gaganahan at mabubuhayan ng dugo ang ating mga Gilas Pilipinas players. Kaya naman napaka-importante na magkaroon ng napakadaming manunood na crowd na sumisigaw ng laban Pilipinas upang mabuhayan ng ating mga Gilas players. Kaya naman sa mga advantage na yan, masasabi nating may pag-asa ang ating Gilas Pilipinas na matalo either Australia o New Zealand. Pero mas maganda syempre parehong talunin ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at Australia upang tayo pa rin ang number 1 sa Group A at lumaki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na ma-qualify sa FIBA World Cup 2027 na gaganapin sa Qatar. Samantalang sa ibang balita naman, isang Gilas Pilipinas prospect na naman ang ating pag-uusapan. At ayan nga ang nakababatang kapatid ni Bobby Ray Parks Jr. na si Bobby Mark Parks na may edad na 25 years old at may height na 6'5", shooting guard at small forward ang kanyang playing position.
At sa ngayon nga, ayon nga sa report ay interesado daw umano itong maglaro sa MPBL season. Pagdating naman sa Gilas Pilipinas, sa tingin ko naman ay 100% eligible ito as local player at sa tingin ko ay meron itong Philippine passport kagaya ng kanyang kuya na si Bobby Ray Parks Jr. At ang specialty nga nito yung mga tira sa labas at napakagaling din at napakabilis din kumilos nito, kaya naman masasabi nating future is bright para sa Gilas Pilipinas at posible ding makapaglaro ito sa Gilas Pilipinas sa hinaharap dahil kasing galing siya ng kanyang kuya na si Bobby Ray Parks